Naku po, Senador Kiko at Senator Padilla nagkasuntukan daw, no? Ito po ay bali-balita ngayon. At sa kabila niyan, habang sila ay nagkakagulo sa sesyon, nag-set up si Senator Marcoleta, binanata ng ICC, no? At habang binanata ni Senator Marcoleta ang ICC, itong labas ng Senate ay nag-aabang dahil kukunin na si Senator Bato de la Rosa upang dalhin sa dahig, no? May nakahanda daw helicopter, marami daw mga pulis sa paligid, at napakaraming tao daw sa paligid kung sino-sino na, iba't iba na daw nasa paligid daw. Napakatindi po ng pangyayari ngayon, no? Talagang nakakapangilabot, nakakasabik, nakaka-excite niya, no? Kasi hindi natin alam kung sino mananalo, no? Pero alam natin, mananaig pa rin ang katarungan at kabutihan dito sa mangyayari ngayon, no? Ngayon, ito po, si Senator Dante Marcoleta po, talagang pininindigan niya mali ang gagawin ng ICC. Ganon din po itong si Senator Robin na talagang sabi niya kay Kiko, no, mag-sorry ka, wag sa off-cam. Mag-sorry ka dito sa Senate kung saan mo ginawa para ma-record sa Senate, mag-sorry ka. Balita daw ito nagkasuntukan. Pero hindi ko sigurado. At isang papel na kinakatakutan daw ni Tito Sen ay lumabas na. May nakasaad sa papel na kung saan ay ito, basahin natin, no? Breaking news, utos ni Tito Soto sa pag-aresto kay Senator Bato huli sa memo ng Senate Sergeant of Arms. Isang internal memorandum mula sa Office of the Sergeant of Arms ang Senado ang naglalaman ng nakakabahalang detalye kaugnay di umano'y planong pag-aresto sa kay Senator Bato de la Rosa. Ayon sa memo, sinabi ng arrest operation na isasagawa umano ang as per guidance of former Senate President Vicente Soto III. Nakasaad din na nakapag-coordinate umano ang NBI, NCR Chief hingil sa arrest order, may umano'y agreement kung kailan ito ipinatupad. Ipinakita raw ang warrant ngunit hindi pinayagan mamahagi ng kopya. Ang tanong, bakit hindi pinayagan maikalat ang kopya? Warrant Soto, Paloma, may sumagot ka. Soto, Paloma. Ito dito po sa laman na to, galing po ito sa post ni Maharlika, no? Hindi natin alam kung totoo, pero sabi daw, totoo daw ito, sabi ng iba. May pirma pa daw ni Rene Samonte. At dito siya sabi, as directed, herewith is the sequence of the events as to the reported assault on Senador Ronald Bato de la Rosa. Earlier this morning, kagahapon at ato lumabas, ay yung huli niya at sabi si Soto, nagmirenda daw yung NBI sa opisina niya, no? At Chief Attorney Dongalio paid at call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be affected when the warrant of arrest is presented as per guidance of the former Senate President Vicente Soto III. Traidor talagang mamang ito. Wala na silang pakialam. Si Bato sabi niya, ikaw pa naman ang boss ko, sabi niya kay Pinky, tapos ikaw papayag na magpahuli sa akin, sumuko ko sa ICC. Hindi niya alam na tago din siya. Ganyan na po ngayon, desperado na po ngayon. Yung nangyayari po ngayon, mag-antabay kayo kasi hindi po pangkaraniwa. Si Bato po, baka hulihin na po. At nagkakagulo na sa Senado, baka damputin na si Bato anytime, hindi na, baliwala na yung batas ng Senado gawin nila. Hindi natin alam kung ano mangyayari dyan. Baka kakaiba na po mangyayari. Baka talagang, hindi ko alam. Basta mag-antabay lang tayo. Kasi ayoko magseta rin tapos Baka siyempre, baka ma-fake news tayo. Pero, kakaiba na po ang nangyayari ngayon dyan. Na, isa na nakikita ko, desperado na ang mga sila Bukol at sila Pinky at iba pang mga nabigyan ng maleta. Yung dalawang magaling sa away mag-asawa, alam nyo na kung sino, ayaw magbanggit. Dalawang magaling mag-away sa asawa, alam nyo na, tahimik. Bakit? Nabigyan ba ng maleta? Sabi niya, Senator Marcoleta kay Pinky, ilang maleta pa ba? Di ba? Ayaw na magkakabukuhan. Kaya gusto nila madala si Bato, wala silang pakialam kahit kaibigan nila yan. Kahit kakilala sa Senado, wala silang galang-galang. Wag lang malaman kung sino-sino nabigyan ng maleta. Malapit na po, parang si Satanas. So, pag malapit ng parusahan, alam niya marapit na siyang parusahan, ayun na, nandadamay na po. Wala na siyang pakialam. Yan po ang nakikita ko ngayon, no? Ito po, bago yan, ito po, panoorin po natin si Senator Dante Marcoleta sa kanyang pahayag. Natin na i-serve ang isang warrant of arrest na hindi na natin kinikilala ang jurisdiction ng lintik na ICC na yan. Ganito, lintik na ICC na yan, no? Di ba? Yan, siya lang nakakagawa niyan. Wala nakakagawa niyan ibang senador na ganoon ng ICC kasi natatakot sila bakit ipadampot sila ng ICC. Si Senator Marcoleta bakit ipadampot? Hindi naman. Try nila. Try nila.
Second, Di ba? Makikita nila. Makakakita sila ng mga kakaiba sa ulap. at the United Nations, the Philippine government, through the permanent representative, pronounced that the state policy under RA 9851, Philippine courts have the exclusive jurisdiction over crimes against humanity. It also declared that Philippine courts have the competence and capacity to try and decide these cases. Eh kung ganun po pala, this is the national policy already articulated even before the halls of the United Nations. Eh bakit pinipilit pa natin na i-serve ang isang warrant of arrest na hindi na natin kinikilala ang jurisdiction Tama. ng lintik na ICC na yan? Grabe. Galit. So, it should be borne in mind, Mr. President, that the protective custody grant Ito talaga ang senador. Ingat kayo dito dahil talagang akala nyo ganito lang to. Wait nyo lang. No, antabay lang po kayo. Antabay lang po kayo. Hindi papahuli si Bato. Senator De La Rosa is for the sole purpose of ensuring the following. First, that only Philippine warrant of arrest, not an ICC warrant of arrest, will be enforced against him. Second, upon service of Philippine arrest warrant, he shall enjoy all the rights and privileges granted by the Constitution and the laws of the Philippines. Third, that he can avail of all Philippine administrative and judicial remedies and processes. Fourth, he shall remain in Philippine territory where he can exhaust all said administrative and judicial remedies and processes. And finally, and most important of all, the jurisdiction that the Philippines has assumed over his alleged crimes under R. 9851 must be exercised to the total exclusion of the ICC. Finally, Mr. President, the sponsors of Senate Resolution number 395 question the constitutional and statutory basis of the resolution granting De La Rosa, Senator De La Rosa, the protective custody of the Senate. These purposes, Mr. President, are legitimate. They do not contravene any Philippine law. In fact, they ensure that the Philippine laws are respected and enforced in Philippine territory to the exclusion of the Rome Statute that the Philippines no longer recognize by reason of its withdrawal therefrom. The protective custody granted to Senator De La Rosa addresses not only an extraordinary threat to his liberty, but also an existential threat to the integrity of the Philippine Senate. Ito grabe pambabastos ng ICC. Pumapayag tong mga tong ibang senador na kukunin si senator dati dito ng si Senator Bato dito sa ICC na ibang lahi. Papayag kayo. Ngayon namin napatunayan, di kami naniniwala na mahal nyo Pilipinas. Dahil sa simpleng bagay na to na pagrespeto sa Senado at sa Pilipinas, sa lahing ito, wala kayong pakialam. Bakit? Kasi malapit na silang mabuking sa maleta. Wala na silang pakialam, mga kababayan. Nabigyan niya mga yan, sigurado ko, walang ibang dahilan para ipagkangulo mo ang isang tao sa ibang lahi kung hindi yung kasarili mong kapakinabangan. Tatandaan niyo yan. Ito po nangyayari ngayon po sa harapan natin. Huwag na tayo magbulag-bulagan. Ito na po yun ngayon. Di ba? Kaya si Senator Marcos na naninindigan to eh. Di ba? Kabasusan to ginagawa ng ICC sa atin. Di ba? And by extension, a grave peril to the independence of the Republic itself from foreign interference. It is a threat emanating from a source that the Philippine Constitution laws did not anticipate. A foreign entity, Mr. President, the ICC, which jurisdiction is not only questionable but also lost due to the Philippines' withdrawal from the Rome Statute. The protective custody addresses a threat whose profound ramifications include regime change and outright interference in the sovereign affairs of the Philippines. To give inroads to the ICC is to enable it to structurally alter the Philippine Senate and disenfranchise Filipino voters for the arrested senator will be rendered futile, whose votes for the arrested senator will be rendered futile and meaningless. The ICC will transform Philippine agencies as its own puppet and tools and hold hostage Philippine officials, civilian and military, against whom it can initiate prosecution anytime and in perpetuity. The Senate's custodial protection is born out of self-preservation.
which is the first law of nature for both men and institution, Mr. President. The Philippine Senate has granted custodial protection to witnesses in order to ensure the continuity and integrity of its legislative hearings. It is with more reason that it can and should grant custodial protection to its members to enable them to discharge their mandate unmolested by a foreign entity like the ICC and its local tentacles and subalterns. The Philippine Senate and its members enjoy privileges and immunities under the Constitution and laws so that they may discharge their functions effectively, efficiently. Specific privileges and immunities were designed to address the usual disruption to these functions. However, they did not anticipate disruptions from a foreign source. Thus, a purposive interpretation of the Constitution and laws is necessary in order for the Philippine Senate to meet new forms and sources of challenges. For this reason, Mr. President, it adopted Resolution Number 44 and implemented the same with respect to Senator De La Rosa. The Philippine Kawawa Supreme naman Court si did not also... Kawawa naman si Senator itong si bakit pinipik and franchise as its own puppet in order to ensure the continuity under the Constitution and laws so that they may discharge their functions effectively, efficiently. Specific privileges and immunities were designed to address the usual disruption to these functions. However, they did not anticipate disruptions from a foreign source. Thus, a purposive interpretation of the Constitution and laws is necessary in order for the Philippine Senate to meet new forms and sources of challenges. For this reason, Mr. President, it adopted Resolution Number 44. Ayan, no? Yan yung sabi ko sa Resolution 44 na protection siya ng custody ng Senado pero hindi ginagana ng mga to. Dahil nga desperado na sila. Malalaman na kung walang Rodante Marcoleta nanalo, ha? Hindi ito magagawa. Kaso nanalo to mamang ito eh. Akala nila walang papalag sa kanila, no? Kaisa-isang Rodante Marcoleta lang ang papalag, no? Isang malaking pader ang babanggain nyo. Sasabi ko sa inyo. And implemented the same with respect to Senator De La Rosa. The Philippine Supreme Court did not also see it coming. It has to do its job and rise to the occasion, Mr. President. In the end, the dignity and integrity of the person of Senator De La Rosa as well as of any member of the Senate, including the sponsors, represent the dignity and integrity of the institution of the Philippine Senate vis-a-vis foreign interference. Resolution number 395 will weaken its dignity and in the process destroy its integrity as an institution that stands as the last bastion of democracy. Dapat lamang na ibasura ang resolution number 395. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Nako po, di ba? Yan ang sasabi ko sa inyo, may isang Rodante Marcoleta tayong nandito ngayon, bayani po. Nagkakaisa sila eh. Di ba? Hindi dahil sa impeachment ni Sara kaya nagpahit ng liderato. Hindi dahil doon. Oo, bonus na lang yon. Salamat. At talaga nagpahit ng liderato dahil may impeachment, mawawala na. Bonus na lang yan. Pero kaya nagpalit ng liderato dahil para matuklasan itong nangyayaring anomalya. Hindi pwede palagpasin to. O sige, let's say, hindi nagpalit ng liderato. Na-impeach si Sara. Okay, na-impeach si Sara. Nangurakot, napatunayan, sige, nalulustay, okay. Hanggang doon na lang yun? Hanggang doon na lang yung ginagawa nila eh. Hanggang doon na lang, wala silang ginagawa action dito sa trilyong peso na wala, na natatapos na, sabi ni BBM. Di ba? Natapos na. Eh, nasaan? Di ba? Ito yung tinutuklas, ito yung malagang ba't nagkakagulo ngayon lahat dito dahil ayaw nilang matuklasan. Natuklasan na actually. Ayaw nilang talagang totally na talagang mahayag na sila sa pamamagitan ng Senator Marcoleta. Kasi pag nagsimula ang Blue Ribbon, ha, at talagang si Sara na at uupo na, sa 2028, marami mapapakulong at maraming nakatanggap ng napatunayan kung ang 18 Maris ay talagang napatunayan na nakatanggap at tinanggap nila ang maleta na galing sa 18 Maris na ay kasangkapan 18 Maris, marami makukulong sa 2028. Wala pang 2028, mapapanagot na ni Senator Rodante Marcoleta. Kaya nanginginig na sila, natatakot na sila. Oo. Yan ang power ng ngayon nangyayari ngayon, huwag kayo malito.
Hindi dahil sa impeachment ni Sara kaya sila nagkudita. Nagkudita sila dahil may matutuklasan na maraming maleta-maleta. Kanya-kanya nagpaparte-parte na sila. Napakarami. Naniniwala ka? Si Diskaya, si Saldico, at ilang district engineer nagparti-parti sa pera? Naniniwala ka? Ano ba naman yan? Naniniwala ka? Para ka nagsabi, yung 1 milyon, sinaboy mo sa maraming tao yung 1 milyon, naniniwala ka, 3 lang ang dumampot? Naniniwala ka? Halimbawa, subukan mo. Magpapalit ka ng tigbe 20 pesos sa bangko. Tigbe 20 pesos, ganyan kakapal. Pumunta ka sa maraming tao, hiyagos mo yung 20 pesos. Ha? Sa tingin mo, 3 lang dadampot doon? 3 lang ang dadampot na tao doon? 5 lang at 7 lang? Hindi, dadampot lahat yun kasi kailangan nila ng pera. Tapos sabihin mo, walang dumampot, 3 lang? Ganun nangyayari ngayon, analogy ko eh. Lumalabas, walang nakuha ng pera, sila lang. Wala yung congressman, wala si ganito, wala si ganyan. Nasaan? Yun ang pinagtatakpan nila kasi sila nakikinabang. Kaya dito kay Senator Dante Marcoleta, nililinaw niya lahat at pati itong ICC na to kaya gusto ipadampot si Bato para mapalitan ang liderato, mapadampot na makulang sa bilang at sila na naman ang liderato si School Bukol na naman at para ma-impeach si Sara, pag na-impeach si Sara, ligtas lahat ng mali-malitang perang nakuha. Gets nyo? At mapag-iinitan nila yung mga dapat pag-initan. Yung mga religion, pinag-iinitan nila. Ha? Ayoko na magbanggit, inuna nila kay OJC. Hihintayin pa ba natin pag-initan tayo? Nung sino man mga tao dyan, hindi tayo papayag, mga kababayan. Alam nyo na kung anong tutukoy ko, di ba? Salamat to sa inyo, naintindihan nyo ako kung ano yung tutukoy ko, no? Kaya po, sabi niya na sa Biblia, magpapahagi na ako, no? Pababayaan ba natin sila na paupo-upo lang? Sila lumalaban, tayo paupo-upo lang dito, di ho ba? O, ito, tignan natin, nagkasuntukan daw si Robin, no? Saka si Pangilinan. Hindi ko alam kung gaano katotoo to, pero sabi lang po sa balita to. Hindi ko alam Walang video pero sabi meron daw balita. Muna ng break at habang nagkaroon ng break sa session ay pumasok lahat doon sa Senators Lounge yung mga senador at may mga usap-usapan na nagkaroon nga daw ng suntukan ito sa Senator Kiko Pangilinan at Senator Padilla na sinabi naman ni Sergeant or Talo ka dyan kay Robin. Sergeant Army said plus kay wala naman daw informasyon na ganun yung nangyari. Sa usapin naman ng lockdown ay wala naman daw lockdown sa mga oras na ito. Pero yung sa main gate, automatic lockdown yun dahil nga makikita natin doon sa labas, nagkakaroon nga ng mga kilos protesta. Grabe, nangyayari ngayon mga kababayan, di ordinaryo. Pakinggan po natin si Senator Robin Padilla sa kanyang pahayag. Leader Senator Soto is recognized. Thank you, Mr. President. Pero para sigawan mo ang kasama mo, nasaan ang rules of the Senate? Dito siya sabi, pangalawang session to na siya sabi dito, bakit dito nakamove on si Senator Robin? Talaga di makamove on nito kasi yung pagsigaw ni Matching may kahulugan. Nagsisigaw siya, di ba? Binamalit mo si Robin? Binamalit mo? Di ba? Ano ibig niyo sabihin? Kayo na, akala niyo panalo na kayo. Akala kasi nila panalo na sila eh. Akala nila hawak nila ang beat. Ngayon, anong nangyari, nakudita si School Bukol, si Pepsi. Nakudita yan si One Ball. Anong nangyari, nagulantang sila, nabulaga sila. Hindi nila alam nung gagawin nila. Dahil sa mali-malitang pera, mga etc. halo-halo na. No, hindi nila alam gagawin nila. Sabi niya sa sakit, fight or flight response na sila. Fight or flight response na o ano nila, ang sintomas nila. No, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Sige noong Kiko, Kaya dinaan sa init ng ulo. ng ating senador ay ilang beses na pong senador. Ako po ay neophyte kung tawagin. Napakainam po sana kung pakitaan niya ako ng magandang asal at ipakita sa akin na ganito, iho, ang pagsasabi ng I'm not finished. Hindi yung I have the floor with the burning eyes and the very high voice. Ladies and gentlemen, on record po ito. Nangyari po ito on record sa Senado. Humihingi po siya ng pag-abot ng kamay sa akin, hindi na on record. Tama, di ba? Dapat on record din, di ba? Yan ang pride ng bilang isang senador.
Tama yan. Senator Robin, tama yan, naging palaban ka. Abay, lumaban na po kayo ng katwiran, ha? Kasi lumalabas parang nangyayari, parang sila lang eh. Sila lang ang matapang eh. Sila lang ang may katwiran eh. Ang lalayo naman sa katwiran. Biruin mo, papayag si Kiko Matching, pati yung virus na yon, pati si School Bukol, si Pinky, si Bam, papayag na si Bato pasukuin sa ICC. Tapos sasabihin nila, ayaw nila ng China kasi ayaw nila tayo pangasiwaan China kasi mahal nila Pilipino. Hindi nyo mahal ang Pilipino. Ulit-ulitin ko sa inyo. Kung mahal nyo Pilipino, kahit magkaibang sitwasyon at magkaibang ibang lahi, hindi ka papayag na damputin si Bato dito kasi alam nyo, banyaga ang dadampot. Di ba? Biruin mo. O talaga sumisimpatya kayo sa China kasi alam nyo, andun yung kiliti ng Pilipinas. Pues, natapos na yan. Hindi na ang kiliti ng Pilipino, ang kiliti ng Pilipinas ngayon, kung hindi, yung pag-aapi kay Senator Bato de la Rosa at ang pang-aapi kay Senator Dante Marcoleta at pati sa mga Duterte. Yan ang kiliti na ngayon ng Pilipinas. Paano ko po tatanggapin ng kamay niya? Ginawa niya yan on record. Kaya sana po, hinihingi po natin bilang pakikisa sa aking dasal na siya ay, kung siya talaga ay nais niyang mag-abot ng kamay, on record. Sabihin niya mismo sa plenaryo na siya ay nagkamali. Katulad po ng ginawa ni Senator Lacson na tumayo kanina at nagsabing siya ay nagkamali. Hindi po ito usapin ng lalabas tayo sa media at sasabihin mong balat sibuyas ako. Di tapon na natin itong rules of the Senate. Kala mo nasa likod niyan, tapang. Tapon na Hindi ka matapang, sir. Tapang ka sa away mag-asawa. natin to. Di pa natin pala susundin eh. Ang totoong matapang hindi sa boses, hindi sa sindak, kundi sa pangangatwiran. Natandaan niyo yan Mga kong kasama, ang sinasabi ko dito, tanggalin natin yan sa record dahil ayokong mababasa yan ng aking mga anak at apo na ang isang Muslim senator ay sinisigaw-sigawan dito sa plenaryo. Grabe. Galing. Proud. Mabuhay kayo mga Muslim. No, kaya mga Muslim, kita-kita na lang po tayo diyan sa Pasay, no? Ngayon po, ito po mga kababayan. Hindi po siyempre number 1, ipag-pray natin ang nangyayari ngayon dahil hindi po ordinaryo ang nangyayari ngayon. Pasensya na kayo, hindi po ako galit Style ko lang po 'yan. Yung pagbablog natin, style lang po yung pagkokomentaryo natin. Hindi po tayo galit o may sinisindak tayo, wala yan. Style lang yan para atentibo ang inyong isipan. Itong komentaryong ito, punong-puno ng makabuluhan talakayan, punong-puno ng karunungan, at punong-puno ng kaalaman, no? At masustansyang pag-uusap, no? Isa tong gigising sa inyong mga hormone sa inyong utak na kung saan, mauunawaan nyo lahat ng bagay na hindi nauunawaan ng pangkaraniwang nagpapahayag dito, no? Maraming salamat. Ingat lagi kayo. Hanggang dito lang po. Paalam sa inyong lahat.